Christ alone. Dito lang po tayo. Kay Kristo lamang. No less, no less. Walang labis, walang kulang. Dito tayo. Nandito na po tayo sa baba, ano? Jesus, my Savior. God with us. Jesus Christ, Redeemer, Healer. Jesus, our Healer and Savior. Amen. Ang Biblia ng mga pastor. Meron tayong babasahin dito. Ganito po nakalagay. Unang Timoteo 1:15. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa kanila. Maliwanag po, ano? Ayon kay Apostol Pablo, ano sabi niya? Totoo ito. Alin ang totoong ito? Naparito si Yesu Kristo upang iligtas ang mga makasalanan. So, ibig sabihin po, kung ating susundin ang sabi ni Pablo, naparito si Yesu Kristo. Ano po? Naparito. Ayun ang tanong, saan nang galing? Saan nang galing? Yang si Yesu Kristo. Kasi sabi ni Pablo naparito. So, ibig sabihin, meron siyang tinutukoy na pinagmulan o pinanggalingan itong Yesu Kristo, sabi niya. Oh, hindi po ba? Ngayon natin alamin kung saan ang galing ang ating Panginoong Yesu Kristo. Siyempre, kung ang pasasagutin natin dyan, mismo ang ating Panginoong Yesus. O ganito Kasi sabi ni Pablo, totoo ito. Na naparito si Yesu Kristo. Itong ating mundo. Saan siya nanggaling? Pwede pasagutin natin siya. O Panginoong Yesus, ang kagaling? O, kailangan siya sasagot doon sa tanong ni Pablo. Anong sabi ni Jesus? Merong nakalagay dito po, ano? Ito, babasahin natin. Ito, ang sagot ng Panginoong Yesus. Sa 1:38, ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. So maliwanag po yung sinabi ni Pablo. Ano i-try ko? Naparito si Yesu Kristo. Kaya sabi ni Jesus, nagmula ako sa langit, bumaba ako.
Amen. So maliwanag po, itong bumaba pala dito sa mundo natin o sa lupa ay nanggaling sa langit. Oh. Eh di ibig sabihin, taga-langit ang Yesus na yan. Ano po? Ngayon, meron pa nakalagay doon sa sulat ni Pablo eh. Dapat itong paniwalahan ng lahat. Yung salitang paniwalahan, yun ay tumutukoy sa pananampalataya. Ano po? Kasi yung pananampalataya mo sa Panginoon, yun ang magdadala sa iyo sa kaligtasan. Kaya sabi niya, dapat paniwalahan ito. Nalalaman pag ano? Alin daw ang dapat natin paniwalaan? Na parito si Yesu Kristo. Oh, upang iligtas ang mga makasalanan. Tayong tao yung makasalanan eh. Walang taong hindi nagkasala. Kapag may nagtaong nagsabi wala akong kasalanan, ay sa demonyo yan. Napanood nyo ba yung Quad Committee? Sinermonan ni Pastor Benny Abante si Duterte. Kasi sabi ni Duterte, mamamatay tao ako. Napatunayan ba? Napatunayan. Kung saan niya pinapatay yung tao, nahukay yung mga bangkay. Oh. Kaya wala siyang magawa kay Benny Abante na isang pastor. Kaya sabi ni Benny Abante, iba ang batas ng tao, iba ang batas ng Diyos. Oh. Kumbaga, matanda na, mayabang pa. Kaya sinupalpal siya ni Pastor Benny Abante. Saludo, Pastor Benny Abante. Nilalahad mo ang katotohanan ng Biblia. So maliwanag po ano, lahat tayo nagkasala. Ayo, sabi ni Pablo doon sa kanya sulat. Sabi ni Pablo, ako yung pinakamasama. Kumbaga, sa lahat ng masama, sabi niya, ako yung pinakamasama. Eh bakit po pinakamasama si Pablo sa kanyang panahon? Eh mamamatay tao siya. At ang mga pinapatay niya, mga tagasunod ni Jesus mismo. Kaya sabi ni Jesus ikaw na rin. Sabi niya kay Pablo. Good morning, good morning. Dito po tayo sa, ayun, may dagtako ko na manok. Dito tayo sa Barangay 91. Sa Riverside. Ito, lalakad tayo. Dito tayo. Skinita. Ito. Ito na po yung tabing ilog. Oh, ito. Ilog na yan. Ayan. Riverside. So ano sabi ni Apostol Pablo? Upang iligtas ang mga makasalanan. Tanong, di ka bumula ka. Tayo po yung mga taong makasalanan. Sapagkat tayong kay Pablo, lahat tayo nagkasala. Walang hindi nagkasala. Maging si Apostol Pablo man ay ginamit ng Diyos o ni Jesus bilang kanyang lingkod at tagapagsalita. Kaya sabi ni Pablo, salamat, kinahabagan ako ng Diyos. Kaya kahit anong sama nating kaibigan,
may pagkakataon tayo patawarin ng Diyos. Gaya ng nangyari kay Apostol Pablo. Eto, basahin natin. Anong sabi niya? Ganito sabi ni Pablo. Unang Timoteo 1:12. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Yesukristo na nagbibigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. O kita niyo po, mamamatay tao ito pero ginawang karapat-dapat ng ating Panginoong Yesukristo. Ayon kay Pablo mismo, kahit na noong unay nilapastangan, inusig at nilait ko siya. O kita niyo po, anong trabaho ni Pablo? Nilalait niya si Jesus. Sa kabila nito'y nahabag sa akin ng Diyos, sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa nung hindi pa ako sumasampalataya. Yun pala ang dahilan. Wala pala siyang pananampalataya. Unbeliever siya, o sa madalit salita. Kaya pala nagawa niyang usigin si Jesus. O, sa kawalan niyang paniniwala. Kaya nung mangaral siya, ano sabi niya? Totoo ito, dapat paniwalaan ng lahat, sabi niya. Sino kanya pinapatotoo? Naparito ang ating Panginoong Yesukristo upang, o ano sabi, ulitin natin ha. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Yesukristo ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa kanila. Amen. Kahit ikaw pala yung pinakamasama, kaibigan, patatawarin ka ng Diyos. Kaya ni Apostol Pablo, tayo hindi naman tayo pumapatay ng tao eh. Pero si Pablo pumapatay talaga. Pero natamo niya ang hawa ng Diyos, ang awa ng Diyos, ang habag ng Diyos. Ganon din po tayong mga tao. Kahit anong sama natin, patatawarin tayo ng Diyos. Amen. Good morning po. Patatawarin tayo. Kasi, in reality, ang Diyos ay tinatawag nilang Diyos ay pag-ibig. Kung ang Diyos ay pag-ibig, ibig sabihin, mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo. Lahat po tayo, kahit gaano tayo kasama, patuloy tayong minamahal ng Panginoon Diyos. Patuloy tayong minamahal kahit anong sama natin. Gaya ni Pablo, napakasamang tao sa panahon niya, sa pangalang Saulo, pero kinahabagan siya ng Diyos. Kaya ngayon ang daming tao ngayon, sabi nila, wala naman akong kasalanan. Oh. May mga tao nagsasabing walang kasalanan. Ang lakas ng loob magsabi walang kasalanan. Oh, babasahin natin ha. Kapag sinabi mong wala kang kasalanan, ito para sa iyo. Babasahin ko. Ilalagay lang po natin ang video. Nandito na po tayo sa tulay. Ano, ito? Yung ilog na maitim. Hindi na ilog maputi. Maitim. Pinaitim na ng panahon. Ito, lalagay natin ang Biblia. Tapos mag-iano lang ha. Papasahin natin sa Biblia. Kapag ikaw na isang tao, sasabihin mo wala kang kasalanan. Ito ang sabi ni Juan para sa iyo. O, Apostol Juan, anong masasabi mo sa mga tao nagsasabing walang kasalanan?
Totoo ba yun? Unang 1, 1, 8. Ito na po. Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, tinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Verse 10. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Napakalupit nito, kaibigan. Kapag ikaw nagsasabing wala kang kasalanan, ang Diyos ay kinakalaban mo, tinatawag mo siyang sinungaling. Ikaw mismo, sinasabi mo sa Diyos na siya'y sinungaling. Oh. Yan po sinabi ni Juan. Na kapag ang isang tao magsasabing wala siyang kasalanan, isang lapastangan na tao. Kaya nga naparito si Jesucristo upang iligtas ang mga makasalanan. Tayo pong lahat na nabubuhay ay mga taong makasalanan. Kaya hindi tayo pwedeng magturo. Ayan, magnanakaw yan. Bakit? Ikaw, ano ka? Di ba, kuya? Hindi mo pwedeng, ayan, drug addict yan. Ikaw, ano ka? Hindi mo pwedeng sabi, ayan, mga maritos yan. Ikaw, sino ka? Pare-pareho lang tayo sa Diyos. Mga makasalanan tao tayo. Amen. Okay, nasa highway tayo. Tatawid tayo. Dito po tayo sa Kapulong Highway. No? Tumawid tayo. Bababa tayo. Ayan. Ayan. Kaya walang dahilan para hindi natin sabihin na tayo nagkasala. Kasi pag hindi mo pala sasabihin na wala kang kasalanan, ginagawa mo sinungaling ang Diyos. So ibig sabihin, ang nagsabing tayo ay nagkasala, ang Diyos mismo. Ang nagsabi, lahat ng tao sa mundong ito na kanya nilikha ay walang niya. Pero may mga tao hindi sila walang niya. Pero sa totoo lang, pag nagchichismisan, ano sabi nila? Ay, si kapitbahay ko walang niya yun. Ano pa? Vlogger ka tayo. Vlogger ka mo? Oh, yung iba sabi nila, ay mga layo ng impacto yan. O diba, nasasama ng tabas ng dila? Yan, nagmumura pa. Sabi mo po tayo, sabi mo. Ano sabi nila? Tagalog lang. Tagalog lang. Sabi nila, walang yara. Sabi niya, mga putang nila. Vlogger, oh. Namimigay. Ayun. Ayun, oh. Audience, oh. Makinig kayo, brother, hindi ako namimigay. Okay. Pakinig tayo. Kape. Kaya sabi, lahat tayo makasalanan. Nagkaroon pa ako ng kasalanan. Ayun, ito sabi ni... Ay, kuil mo. Uwi na nga ako, para wala akong kasalanan. Pero nawala na. Ayan. Ano mo? Salamat sa Diyos. Ito sabi ni Pablo. Oh, si Pablo, tagapangaral ng mga Pilipino sa Biblia.
Verse 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakahabot sa kalwalatian ng Diyos. Maliwanag ang sabi ni Pablo. Lahat ng tao. O ngayon, sasabihin mong wala kang kasalanan? Oh. Ito to, marites ka eh. Yung kapitbahay mo, kinukwento mo sa kapitbahay mo rin. Sabi nila, sabi nila marami daw. O, nasabi ko lang yung marites. Anong kasunod? Marami daw. Wala tayong magagawa. Katotohanan kasi yan eh. Alam niyo, meron kong naranasan sa nabotas sa NBBS, doon ako nangaral nung araw. Hindi ko pala alam, yung kinakausap ng mga babae, ay mga marites pala. Inalo ko silang Bible study. Sumagot yung isang babae, mga marites, lumabas na kayo! Makinig tayo, nasalita ng Diyos. Pero nag-second demotion, lalaki. Ay mga marites po yan. Mga marites. Ngayon, balik tayo. Sabi ni Pablo, lahat ng tao nagkasala. Kaya kailangan natin si Jesus. Sino si Jesus? Ang tagapagligtas ng tao. Ang mahirap. Pinatato mo na si Jesus sa katawan mo, pero ano ka pa? Walang niya ka pa rin. Wala kami tato. O hindi ba? Alam niyo ba, nung araw, nasa orthopedic ako, merong isang tao ro, pinatato sa likod si Jesus. Yung buong likod niya, ang mukha ni Jesus. O, kita niyo yun? Meron pa ron. Bali-bali ang katawan. Ang daming tato. Sabi niya, hindi ako tinatablan. Ba't ka nagkabali-bali ka ako? Maraming si Ate Karin Josie, maraming hipo, Julina. Tignan po natin sila, oh. Good morning po, mga sister. Oh. Dito po sa Lalyana yan, Lalyana. Ayan, nakidahan lang po ako sa kanila. Kasi meron ako pupuntahan, ayan. Kaya sabi nung isang lalaki, marami daw marites dito. O ngayon sabi niya biglang wala. Ano yan? Bawi-bawi? Wala-wala? Okay, balik tayo. Lahat ng tao napakasama po. Ang sabi ni Pablo, ako yung pinakamasama sa lahat ng masama. Pero kinahabagan ako ng Diyos, sabi niya. Bakit? Ganyan po kasi ang pag-ibig ng Diyos. Kahit anong klaseng tao ka, pinakamasama ka sa masama, ang sasabihin ng Diyos, mahal kita, anak. Lahat tayo mahal ng Diyos. Masama man, hindi masama sa paningin nyo, mahal tayo ng Diyos. Walang hindi minamahal ang Diyos. Babasahin po natin ang ebidensya na mahal tayo ng Diyos. Magilagay po, nanay, ano? Ayan. Ito po yung ebidensya na mahal tayo ng Diyos. Ito po sa 1:16. Pagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos ang katauhan, ay binigay niya ang kanyang anak upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon na walang hanggan. Ito yung tanda ng pag-ibig ng Diyos. Lahat tayo minamahal ng Diyos. Ito yung 70. Isinugo ng Diyos ang anak. Sino po yung anak? Hindi upang ng parusa sa libutan tao, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Wow. Anong sabi ni Juan? Hindi po tayo parurusahan ng Diyos. Ang tinutukoy ni Juan dito ay mga taong buhay para makapakinig sila ng ebanghelyo ni Jesus. Anong sabi niya?
Kaya pala'y sinugo si Jesus dito, hindi upang atulan ng parusa ang tao, kundi ang tao ay kanyang iligtas sa pamamagitan ni Jesus. Kaya nga doon sa 1:3:16 ang nakalagay, kailangan sampalatayanan natin ang ating Panginoong Yesukristo. Anong nakalagay doon? Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao na ibinigay ang kanyang anak na si Jesus upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kailangan lang para tayo mapatawad ng Diyos, kailangan sumampalataya tayo. Ang sasampalatayanan natin walang iba kundi si Jesus. Amen. Tingnan natin ang ebidensya. Ang salita ng Panginoong Yesukristo mismo. Dito sa libro ng Gawa, nang kausap ni Pablo si Jesus, ganito ang sabi. Babasahin ko po. Sa Gawa 26:12, yan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco, taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong pare, sabi ni Pablo. 13, ng katanghalian tapat habang kami naglalakbay, nakita ko, Haring Agripa, ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa araw. Totoo ang nakasisilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. 14, lahat ay natumba sa lupa. Narinig ko ang isang tinig nagsabi sa akin sa wikang Hebreyo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong yan para mong sinisipa ang matulis na bagay. Verse 15, at tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako si Jesus, na iyong inuusig. Kita niyo po, mag-uusig si Pablo. At ang inuusig niya mismo ay ang Panginoong Yesukristo. 16, tumayo ka. Nagpakita ko sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpapatotoo tungkol sa nakita mo ngayon at sa mga ipakikita ko sa iyo. 17, ililigtas kita mula sa mga kababayan mong Hudyo, gayon din sa mga hentil kung saan kita isusugo. 18, ito po na po ha. Imumulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Maliwanag, ano po? Sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sabi ni Jesus, sila'y patatawarin ko sa kanilang mga kasalanan. So, yung palang pananampalataya mo kay Jesus, yun ang daan sa kapatawaran ng iyong kasalanan. Good morning po, kuya. Ate. Napaka ganda pala para mapatawad tayo ay sasampalataya tayo sa anak ng Diyos na buhay na si Yesukristo. Na kapag tayo sumampalataya sa Kanya, anong sabi ni Jesus? Patatawarin ko kayo. Oh, sinong pwedeng magpatawad sa tao? Wala. Pero si Jesus,
kaya kanyang patawarin, kaibigan. Panahon na po ng pagsuko kay Jesus. Kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay ninyo kay Jesus, panahon na para isuko ninyo, kaibigan. Bakit ko sinabing isuko ang buhay nyo kay Jesus? Anong gusto mo? Mamatay ka na walang Jesus? Pag namatay ka, hindi mo sinuko ang buhay mo kay Jesus, impyerno ka. At sa impyerno, hindi ka na may lilipat kung sa langit man yan o kung saan man yan. Sapagkat yung nasa impyerno, eternal po ang impyerno, eternal din ang langit. Pero kung isusuko mo ngayon ang buhay mo kay Jesus, kaibigan, kahit mamatay ka din ngayon, ang langit ay para sa iyo. Panguli, babasahin natin ang ebidensya sa Biblia. Ito yung ebidensya. Sa 1:14-6, sabi ni Jesus, sumagot si Jesus, ako ang dahan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. O, kita nyo po? Walang makakapunta, sabi ni Jesus. Kanino? Sa Ama. Saan yun? Langit. Ama namin, nasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Ibig sabihin, tagalangit po ang Diyos. Hindi ka makakarating doon, kaibigan, kundi sa pamamagitan ni Jesus. Ngayon, ayaw mong isuko ang buhay mo kay Jesus. Buhay mo yan. Bahala ka. Sana, isuko mo na. Bakit? Mahirap pong mamatay na walang Kristo sa katawan. Yung iba, pinapatato na lang si Jesus. Akala po yung litrato nasa likod, sa balikat nila, si Jesus ngayon. Hindi po. Drawing lang nung araw yun. Si Michelangelo po may kagagawan yan. Kunwari, ito yung mukha ni Jesus. Si Michelangelo lang po ang gumawa nun. Sapagkat sa totoo lang, walang ebidensya, walang litrato si Jesus sa kasaysayan. Huwag kayong maniwala yung nakikita nyo mukha ni Jesus. Tignan nyo, iba-iba mukha. May maitim, may maputi. Ano yan? Niloloko nyo sarili nyo? Kaya sabi ng Muslim, sino ang Jesus mo? Punta ka Baklaran, maputi yung Jesus doon. Punta ka ng Quiapo, sunog ang Jesus doon. Oh, sabi niya, alin dyan? Yung maitim o yung maputi? Sabi ng isang Muslim. Sige, hanggang dito na lamang po ang ating walking. Ano pa? Bible sharing. Dito po sa barangay. Marami pong barangay akong dinadahanan. Bawat barangay nadadahanan ko, ano? Basta isa lang. District 1, Tondo, Manila. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Panahon na, kaibigan, ng pagsuko kay Jesus. God bless us all po. Bye-bye!